rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Kung napansin niyo may sipon ako, 'di ba? Hindi to sakit. Ito ay nag-iiyak kasi ako kahapon. Kaya tingnan niyo yung mata kong So maghapon ako nag-iiyak yesterday, tapos hanggang kanina maghapon ako nag-iiyak kasi nagkaroon nga kami ng farewell para sa kaibigan ko na magta-transfer sa another work. So kasama ko siya magtrabaho dito ng long time sa trabaho ko. So 13 years na siya nagwo-work doon sa trabaho namin. Tapos ayun, nag-decide siya na lumipat. Sobrang close ko talaga sa kanya. Alam mo kasi kapag ikaw kasi yung komportable ka sa tao, yung alam mo yung lagi kayong magkasama, lagi kayong kakain, yung lahat, tapos chika kayo sa mga good endings, at higit sa lahat, nachichika ko siya sa mga pageant. Yung alam mo yun, yung hindi naman siya mahilig sa pageant, pero alam mo yung willing siyang makinig sa mga kwento mo na hindi naman niya naiintindihan kung anong meron doon. So yun. So, kaya malungkot ako kasi syempre, hindi naman lahat ng tao naiintindihan yung ginagawa mo, naiintindihan ka. But, I'm happy na naging kaibigan ko talaga siya dyan sa work namin. And yun lang, sabi ko nga kanina, willing ako ibigay sa iyo yung 2,000 na kailangan mo every month para lang kasi madadagdagan yung sweldo niya ng 2,000. Pero it's not about money kasi, it's about yung environment. Siguro nababurnout na talaga siya sa school. Kasi madalas namin pinag-uusapan na ayun na nga, minsan bigla na siya iiyak kasi napapagod na talaga siya. So, siguro gusto niya talaga ng bagong environment kasi nga naman 13 years siya nag-work sa school namin, di ba? By the way, ganun talaga yung buhay. At sabi ko lang, kasi dati, syempre, lagi kami magkasama everyday, pero ngayon kasi maiiba. So, parang, ayun, hindi ko alam kung paano din ako mag-i-start na without her. Ganon, di ba? So, yun. So, medyo nakakalungkot. By the way, wala naman akong choice kundi pagpatuloy yung buhay ko na wala siya. At ganun talaga ang buhay, di ba? Pero kasi nakakapanghinayang lang kapag may mga kaibigan kang ganito na kasama mo sa trabaho tapos biglang mawawala. Iba na kasi yung quality time na magkasama kayo at iba na yung quality ng yung magkasama kayo noon. Ganon. Siyempre, mag-iiba ihip ng hangin, di ba? So, yon ang kinalulungkot ko at yun yung iniiyak ko. Nasasaktan kasi ako na parang, ay, aalis siya. Yung aalis nga ako noon dati, pigil-pigilan siya kasi umiiyak siya na parang ayaw niyang umalis ako. Pagkatapos ngayon, siya pala yung mag-iiwan sa akin ng bonggang-bongga. By the way, move on na tayo dyan. Ayan, kaya ako sinisipon, kaya ako ganito, namamaga yung mata ko kasi nga iyak ako ng iyak. At eto na nga, Diyos ko, pag-usapan natin si Kun An. Diyos ko, nag-step down para sa sa sitwasyon ng Miss Universe. So, nag-step down siya kasi maapektuhan ang Miss Universe kapag hindi niya ginawa yon. Kailangan niyang mawala talaga dun sa eksena ng Miss Universe. So, ngayon, ang sabing ganon, pinagbili na daw ni Kun An yung share niya. Parang feeling ko, yung akin lang parang feeling ko hindi. Parang pamahala. Pero kasi nagtataka ako, kung ganun yung sitwasyon, bakit hindi kay Mr. Nawat, di ba? Siguro, para hindi rin maapektuhan si Mr. Nawat, kasi syempre, tayo siya, parang nalaman na ng publiko na sobrang close sila. Ganun yung nangyari, di ba? So, yon kaya siguro na iba. Pero ang tanong dyan, babalik ba si Kunan in the future? So, parang feeling ko, pag naayos niya yung sitwasyon, mukhang magbabalik si Kunan.
At hindi ko alam kung kamusta siya ngayon, but I hope na sana okay lang siya, no? So, sa mga nangyayari ba ngayon, ayun, sabi nung lahat, pabor ba to sa Pilipinas? Tingin ba natin ay ano ba, may chance na ba tayo talagang manalo? Kasi di ba iniisip nila, hanggat nandiyan dyan si Kuan At, parang hindi naman tayo mananalo sa Miss Universe. Pilit ko naman hindi. Kaya naman manalo. Ganyan din yung sinabi natin kay Mr. Nawat. Nako, ayaw niya sa Philippines. Mukhang hindi niya papanalunin sa Miss Grand. Pero tingnan naman ninyo, binigay pa niya ay back-to-back win para sa bansa natin. Kumbaga parang nanghingi talaga siya ng kandidata ng malakas na parang willing ibigay sa kanila yung corona ng Miss Grand, di ba? So, ganun din yung iniisip ko kay Kun na kapag nakakita sila ng kandidata na, alam mo yung hindi sila makakatanggi, kundi ito na yung ipanalo nila. So, ganun yung iniisip ko. Kasi hindi ko naman iniisip na parang, ay, ano sila, bias. Eh, kasi kung bias sila, eh di sana hindi nila pinanalo na nila si Thailand noon pa, yung mga panahon pa lang ni Antonia, kung tutuusin, kaya nila eh. Tapos andyan pa si Oppo. Oh. So, kung tutuusin, kaya nila. Kaya lang, hindi na sila dumating sa puntong ganon. So, ngayon, ang sinasabi nung iba, baka advantage to kay Bida sa mga sitwasyon na nangyayari. Bigay daw sa Thailand yung corona. Parang feeling ko, hindi sila ganong ka-unprofessional. Parang, o sige, bigay na lang. Kasi syempre, ang dami din naman mga galing pa sa ibang bansa para mag-compete dito, di ba? So, parang feeling ko, gagawin nila, magiging fair sila sa lahat at parang feeling ko may chance ang lahat ng candidates. Basta magpakita lang sila talaga ng sila ang kadapat-dapat na manalo. So isa na nga sa tinitignan natin, syempre ang ating pambato na si Maria Atisa manalo, panalo, di ba? So ngayon pa lang, grabe na yung paandar ni Atisa, no? Nakakaloka, sunod-sunod na rin. At talagang bonggesius ang eksena ni Atisa. So kanina nga naglabas siya ng kanila tourism video, yung parang to promote our country. So in fairness naman, na-promote naman niya ng bonggang-bongga at ang ganda-ganda ni Atisa doon. Alam natin na matagal na nilang kinuha ng to, siguro mga 3 months ago. Oo, yun. So, masasabi ko, ang bongga. Ang bongga lang nung ipinakita ni Atisa. And then, ayun na, magsa-send off na siya this coming Sunday. So, tama ba yung eksena niya na magpahuli talaga si Atisa? Actually, hindi naman siya huli kasi aalis siya sa Pilipinas ng 6. So, nandito na siya ng around 12. So, hindi pa rin siya huli. So, mas gusto ko sana yung darating siya, yung siya na yung last, ganon. Yung tipong lahat ng datingan na ang feeling ko ang magpapahuli dyan si Vina or magsasabay sila ni Vina. So, sa ngayon nakikita natin na medyo nagkakasabay talaga si Vina at saka si Atisa sa mga pa-eksena sa social media. Pero kasi nauunahan siya ni Atisa. Kaya parang ang feeling nun lahat, ay nako, mukhang kakabugan talaga yung dalawa. Kasi di ba kung papansin mo, pag nag-upload si Atisa, maya-maya lang or mga late afternoon, meron na rin tong si Vina. At kung ano yung in-upload ni Atisa, ganun din yung gagawin nila. Kaya talagang parang feeling ko, nakatutok yung team nila, yung team ni Vina doon sa galawan ni Atisa manalo. Pero ako naman parang, bakit mo tututukan? No? Di ba? Eh kung talagang malakas ka at magaling ka, dapat ka dyan, confident ka na parang I don't care kahit maglabas siya ng mga kung ano-ano dyan. Bakit ko siya sasabayan? Kita kami sa finals. Ganon dapat yung eksena. No, talagang kailangan paandar at tutukan natin to si Philippines. Ganon. Well, ang masasabi ko naman dyan, confident naman ako kay Atisa na, alam mo yun, kasi kumbaga parang, ginaya mo lang si Atisa, yung ganon. Hindi ikaw yung pinalo ni Atisa, hindi yung tipong ikaw yung naglabas, tapos ang gagawin ni Atisa, papasabog din ako sa iyo bukas, di ba? Walang ganon mga Mars. Kaya parang, ang feeling ko, malakas si Atisa na kinakatakutan nila, di ba? So, kinakatakutan nila na parang
baka mawala sila ng eksena ng todo-todo kapag umarangkada si Atisa. Sa bagay naman, in fairness naman kay Atisa, Atisa Manalo is Atisa Manalo. Sino bang hindi nakakakilala kay Atisa? Diyos ko, ang dami niya na sinalihan na international pageant. Nandiyan dyan ang Miss International, nandiyan dyan ang Miss Cosmo. At in fairness sa kanya, kahit anong dami ng kandidata sa mga sinalihan niya, nagpipenetrate talaga siya ng top 5 or top 10. So ngayon, dito sa Miss Universe, syempre isang malaking pangalan si Atisa, lalo na sa bansang Pilipinas siya at sa Asia, na talagang tinuturing din ng lahat ng malakas. Imagine ninyo yung ibang kandidata. So alam kong natatakot sila kay Atisa, pero dinidedman nila kasi ayaw makita ng iba na natakot sila kay Atisa, di ba? So, yun. Pero pag ikaw, sinabayan mo si Atisa at ineksenahan mo ang katulad ng mga ginagawa ni Atisa, obviously, na natatakot ka sa kanya. Ganon. Kaya, natawa lang ako. Charot. Natawa ako kasi parang, kasi di ba ganun lang yon. Kapag sinabayan mo ang isang tao, ibig sabihin, bothered ka sa kanya. Pero kapag hindi mo siya pinapansin at wala kang pakialam sa mga nangyayari sa kanya, ibig sabihin, dead. Baka hindi siya importante. Ganun lang yon ang ibig sabihin. Diba? Kaya naloka ako ng bongga-bongga sa paeksena at ganap. Kaya sabi ko, ay, ba't may ganun? So, hindi naman sabihin na nagkakataon lang. Ano yun? Araw-araw kailangan maglabas ng mga pasabog lang. O, di ba? So, obviously naman na sinasabayan talaga nila si Atisa. But ang masasabi ko lang dyan, good luck na lang sa atin lahat. At tignan natin kung sino ang makakarating sa dulo ng kompetisyon. At lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng Miss Universe, tignan natin kung sino nga ba ang papaboran ng tadhana. Ang pambato nga nila or ang pambato natin. So, yun yung abangan natin sa November 21 sa Miss Universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ko nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.